Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ng Panginoon, ipalagay natin kayo'y may aliping nag-aararo o nagpapastol kaya ng tupa. Pagkagaling niya sa bukid, sasabihin ba ninyo sa kanya, halika at nang makakain ka na? Hindi. Sa halip ay ganito ang sinasabi ninyo. Ipaganda mo ako ng hapunan, magbihis ka at silbihan mo ako habang ako'y kumakain. Kumain ka pagkakain ko. Pinasasalamatan ba ang alipin dahil sa ginawa niya ang iniutos sa kanya? Gayon din naman kayo. Kapag nagawa na ninyo ang lahat ng iniutos sa inyo, sabihin ninyo, kami mga aliping walang kabuluhan. Tumupad lamang kami sa aming tungkulin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Martes ng ika-32 linggo sa karaniwang panahon. At muli sa atin pong narinig na ebanghelyo mula kay San Lucas ay pinaalalahanan tayo sa kung sino tayo sa harapan ng Diyos. Tayo'y mga alipin lamang na nararapat lamang na sumunod sa Kanya. Ayaw nating sumunod, malinaw yon na ayaw nating kilalanin ang ating Panginoon. Kung hindi natin kikilalanin ang Panginoon, ito ay isang kahangalan. Kaya nga nung nasabi natin nung linggo, nang ipaliwanag sa atin ang talinghaga tungkol sa paghahari o paano tayo makakapasok sa kaharian ng Diyos, doon po sa pagbibigay ng 10 dalaga. Yung 5, hangal, yung iba, matatalino. Yung mga matatalino ay hindi lamang nagdala ng langis sa kanilang ilawan, kundi nagdala pa ng extra, bukod pa doon sa nasa ilawan na. So kung titingnan natin ito sa atin pong narinig na ebanghelyo ngayon ay nararapat lamang na, kumbaga, yung ginawa natin ngayon ay kailangan pa natin dagdagan pa. Baka ito yung siyempre, kung magulang ka, nararapat lamang na gawin mo ang pagiging magulang. Kung isa kang empleyado, nararapat lang na gawin mo ang iyong tungkulin. No? Minsan pag nag-overtime ang mga empleyado, hindi naman yan kumbaga ginagawa ng dahil mabait siya. Nag-overtime kasi may bayad pa rin yun. So binabayaran at umaasa tayo na tayo po ay babayaran ayon sa ating mga ibinigay o ginawa. Pero dito sinasabi nga, ano pa ang po pwede mong gawin ng buong buo, no, na hindi dahil alipin ka, kundi dahil gusto mong gawin ito at masaya ka na ginagawa ito. Hindi lang dahil sa bayad, sa gantimpala, kundi dahil sa diyang napakalaki ng pasasalamat mo, kaya mo ito ginagawa ng walang inihintay na kapalit. Yun yung kailangan natin mas masuri. Kaya nga maganda rin po na magpagabay tayo sa narinig din nating pahayag mula sa aklat ng karunungan. Isang kahangalan ang isipin na tayo po ay pinaparusahan ng Diyos. Ang pananaw ng mga tao kapag mahirap ang buhay, no, yan ba, nagtatrabaho dito sa paligid ng Divisoria, nagtitinda, naglalako, ang pananaw nila ay mahirap ang buhay dahil pinababayaan tayo ng Diyos o pinarurusahan tayo ng Diyos.
dahil hindi totoo yun. No? Hindi yun ang ipinapaunawa sa atin ng aklat ng karunungan. Ang tanging hangad ng Diyos, sabi niya dito, no, nilikha tayo hindi para mamatay. Nilikha tayo hindi para patayin ang ating mga sarili sa kalungkutan, sa pagod. Nilikha tayo para maging larawan ng buhay na Diyos. At hindi rin parusa na ang tao ay mamatay. Dahil isang araw, haharap tayo sa ating tunay na Panginoon sa pamamaraan na kailangan na nating iwan at tapusin ang buhay sa mundong ito. Kadalasan po, no, natatakot tayo sa kamatayan. Hindi nga ganun dapat, no? Kasi nga may buhay pa pagkatapos dito. At yung buhay natin sa kabila ay sa kung paano tayo namuhay o nabuhay sa mundong ito. Yun yung magdidetermine. So tayo ba ay gumawa lang ng ating tungkulin o hinigitan pa natin ang inaasahan sa atin? So nararapat lang na gawin natin ito. Ako bilang pari, nararapat lang na gawin ko ang aking pagkapari. Pero maliligtas sa ba ako dahil ako ay gumaganap ng aking pagkapari? Sumusunod lang ako. Sinusunod ko lang. Pero ano pa yung pwede kong gawin, no, higit doon sa inaasahan sa akin? Sa inyo, no, kung ano man ang katayuan po ninyo, no, sa buhay, ay nawa, no, mas maintindihan natin na hindi natin po pwedeng pagmalakihan ng Diyos. Hindi natin pwedeng isumbat sa Diyos kung ano ang mga ginawa natin. Kasi baka wala pa ito sa kalingkingan na inaasahan sa atin. Dapat nating ginagawa at dapat nating ibinibigay. Amen?